Amen. Hallelujah. Opo, dakilat ang pagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pawanat panalangin po, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, your end-time prophet, Lord God. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, narito kami, amang banal na aming pagsasalusaluhan o Diyos. Hallelujah, Lord God, ang iyong mga buhay at makapangyarihang salita. Mahal na Panginoon, nagbago ng aming mga buhay. Dakilang Diyos, itatak at tumimunawa sa aming mga puso ang iyong mga salita, amang banal upang siya naming lakaran. Mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na dakilang Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, O God. Once again, Lord, hallelujah, anoint thy word. Make them believe, O God. Mahal na Panginoon, nalisin mong pag-aalinlangan sa mga anak ng Diyos. In the name of Jesus, hallelujah. We bind the power of darkness right now in Jesus' name. Unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. Amen, mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga puan. Amen, mahal. Hallelujah. At lahat po ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa hapong ito, amen, mahal. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Amen. At ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At hindi po natin malimutan, may mahal, kapatid, ang ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda sa kanyang mga aral sa atin, mga kapatid. Amen. At sa lahat po ng aking mga kasama sa lugar na ito, sa ating mga preachers, sa ating mga elders, sa lahat ng ating mga choir members, musician, technician, sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran sa lugar na ito ng Maribeles, Bataan. Amen. Napakarami po natin ngayon. Praise the Lord, ay mahal. Purihin ang dakilang Diyos at nais ko rin batiin ang mga kapatid natin sa ating dakilang Diyos. Mangin mahal na hindi po iniinda yung layo, mga kapatid, ng ating gawain. Amen. Ating mga kapatid from Pampanga, welcome po kayo sa ating banal na gawain, mangin mahal. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mangin mahal, hindi ko nababanggitin ang inyong pangalan, mga kapatid ko. Dakilang Diyos ang magpapala sa inyong lahat. Amen. Mangin mahal. At isa lang ang aking alam, mangin mahal, na wala pong effort, wala pong sakripisyo na ibinigay natin sa dakilang Diyos na hindi niya pagpapalain. Amen? Lahat po ng nagbigay ng sakripisyo, mga minamahal, iyan po'y pagmamahal natin sa dakilang Diyos at ang mahal na Panginoon ang gaganti sa atin, mga kapatid. Amen. Praise God. Mga minamahal, at ganoon din po, especially sa ating mga baguhan ngayon, mga kapatid, sa first-timer, na ngayon lamang po nakadalo sa ating banal na gawain. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid, at napakabuti ng dakilang Diyos sa inyo. Amen. Ngayon mahal, iniibig kayo ng ating dakilang Diyos. Iniibig ng dakilang Diyos ang inyong mga kaligtasan. Amen ba? Praise God, mga minamahal. Tayo po yung dumako, mga kapatid, sa ating pong unang talata, sa ating pong aralin sa mga sandaling ito, mga minamahal. At naalala ko, mga kapatid ko, ang isang story, true story, may mahal. Sa isang pagsamba, mga kapatid, yung pastor nila, mga minamahal, ay nangaral at nagbigay ng isang topiko, isa pong paksa, na ito po ay tungkol sa bautismo sa tubig, sa born again. 6 months na po niyang pinipreach. Inuulit-ulit niya yon. Hindi nakatiis, mga mahal, yung kanyang isang member. Sabi niya, pwede po bang magtanong? Huwag po kayong magagalit. Ano yun? Sige, magtanong ka. Pwede po bang palitan nyo na yung topic? Kasi amin na po naming naririnig. Alam niyo, sabi ng pastor, gusto nyo bang palitan ko na yung topic? Opo. Sabi niya, magpabautismo na kayo. Amen? Praise the Lord. Naalala ko, beloved Honorable Pastor Rain Mahal, sa tuwing kami po i-assign, mga kapatid, sa mga provinces, sa mga outreach, Main Mahal, binata pa ako nung araw. At every time po na kami uuwi sa ating pastoral house, kami nag-report, Main Mahal. Nagre-report kami. At tinatanong lagi ng beloved Honorable Pastor, una, kumusta ang moving ng Holy Spirit? Mahal na pastor, napakalakas po ng moving. Pinagpala ng mahal na Panginoon. Si tataas ng ating beloved pastor ang kanyang kamay. Ibig sabihin,
hindi na sayang yung ating pagsamba. Amen? Panginoon mahal, umabot sa kaluwalhatian ng dakilang Diyos ang ating pagsamba. Katulad po kanina, Panginoon mahal, natutuwa ang dakilang Diyos sa ating pagsamba. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ito po ang ating tagumpay, mga minamahalang gawain, mga kapatid ko. At minsan ako nasa Baguio, mga mahal, na-assign po ako ron, mga kapatid, 9 years and a half. At sa tuwing akit sila ron, mga kapatid, sa Baguio, ating beloved parents in the Lord, ay nagpapaalam po ako sa ating beloved honorable pastor na ako'y mag-preach sa radio sa, mga mahal, sa Baguio. Tinatanong ko, beloved pastor, ano po ang itatopic ko sa radio? Pupunta ako sa radio ngayon. Sabi ng beloved pastor, i-preach mo yung church. So ang topic ko, church. Kinabukasan po, dahil araw-araw ang radio noon, kinabukasan magre-radio na naman ako, mahal, magpapaalam na naman ako. Sabi ko, beloved pastor, ano po yung topic ko ngayon? Sabi ng beloved pastor, church. Sabi ko, beloved pastor, kahapon na po, tinapi ko na yung church. Kasama ka ni beloved Buddy Edgar. Kahapon po, tinapi ko na yung church. Sabi ng mga pastor, church. Tinapi ko na kahapon. Church pa rin. Amen. Say, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, kaya tayo lumago ng lumago, mga kapatid. Hindi dahil sa mga enticing words of man's wisdom, kundi sa power. Amen. Sa kapangyarihan ng Holy Spirit, mga mahal. Kaya dumami ang mga mananampalataya, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Sino gusto ng langit, magsabing praise the Lord? Amen. Mga minamahal, bago tayo umakit sa langit, meron tayong aayusin. Kapag hindi natin naayos to, hindi tayo akit sa langit. Luke chapter 17, verse 3 and 4. Mga mahal, take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him. And if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. Amen. Tagalog po, may mahal. Ayon sa Lucas 17, 3, versikulo 3 and 4. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang salita, mga kapatid. Ang title po natin, mga mahal, sa hapong ito ay pagpapatawad. Amen. Pagpapatawad, mga minamahal. Hallelujah. Nabasa po natin sa talata ito, mga kapatid, tayo po ang babaguhin ng Word of God. Hindi ang Word of God ang babaguhin natin. Amen? Tayo po ang huhubugin ng Word of God, hindi po ang Word of God ang ating ikokorek. Amen ba? At ang paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi siya ating sariling opinyon, kundi siya opinyon ng Word of God. Amen? Kaya mga minamahal, kung ano yung nakasulat, mga kapatid, kung hindi pa natin taglayan, mga mahal, sikapin nating lahat. Kinakailangan tayo po ang susunod dyan. Amen ba? So sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, hindi pwedeng hindi natin maranasan yung tayo po'y masaktan. Lahat po ng nasaktan, magsabing amen? At hindi rin po pwede, mga mahal, na hindi tayo makasakit. Unguarded moment. Amen? Physically, emotionally, mentally. Sapagat ang totoong anak ng Diyos, mga minamahal na naglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, minsan nagkakamali din. Wala pang perpekto. We are going to perfection. Amen? At ang totoong anak ng Diyos, mga minamahal na binagong totoo, malambot ang puso niyan. Handa po yang magpatawad sa mga nagkakasala sa Kanya. Amen ba? E anuman po ang kalagayan natin, mga mahal sa buhay,
Dapat maging handa po tayo. Dapat po maging handa ang puso natin. Dapat lagi itong malinis. Lalong dapat maging handa tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal pang Jesus mahal. Amen. Sapagkat hindi po makakasama sa rapture, mga kapatid ko, kung ang puso natin ay hindi po nakahanda, mga kapatid. Kailangan malinis ang ating mga puso. Unahin natin yung loob. Susunod na yung panlabas. Amen ba? Mga minamahal? Kaya ang Kristiyano po, mga kapatid ko, dapat siya po ay righteous mula sa ating mga tahanan hanggang sa labas, mga minamahal ng ating tahanan, hanggang sa loob ng church, mga minamahal ko. So ang ating topic ngayon, mga minamahal, kung wala po tayo nito, mga kapatid, ay delikado po yung ating kaligtasan. Amen ba? Kasi mga minamahal, wala pong Kristiyanong punong-puno ng hatred ang puso. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos po ng kaayusan at hindi Diyos ng kaguluhan. Amen. Kapag magulo, mga minamahal, ibig sabihin wala na dyan yung Holy Spirit. Wala na dyan yung guidance ng Holy Spirit, mga minamahal. Praise God. So maging sa Bible po, sa Old Testament, mga minamahal, yung mga heroes of the Bible, mga kapatid, tulad po ni King David, ni Moses, ni Esau, ni Jacob, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan. Kung mabasa niyo po ang Old Testament, mga minamahal. Si David po, mga kapatid, ay nag-away-away yung kanyang mga anak, mga minamahal. Nawalan siya ng peace of mind. Napag-aralan natin yan nung nakaraan, mga kapatid ko dito. Si Moses po, sariling kapatid niya, mga minamahal, lumaban sa kanya. Si Esau, mga minamahal ko, siya'y napupuot, galit na galit siya sa kanyang kapatid na si Jacob. Mga kapatid, lahat sila, naranasan po yan. Yung hindi po pagkakaunawaan, mga minamahal ko, ay inaalaw yan ng dakilang Diyos eh. Pinapahintulot ng dakilang Diyos yan sa mga anak ng Diyos. Dahil meron siyang gustong palitawin sa atin. Meron po siyang gustong palitawin sa atin. Ano po yan? Yung pong sense of forgiveness. Amen? Kung marunong ba tayong magpatawad? Amen ba? Yung genuine forgiveness. Bakit kailangan daw nating magpatawad? Mahal, pakinggan nyo. Bakit dapat kinakailangan nating magpatawad? Ito ang sagot. The door of heaven is closed to the unforgiving spirit. Ang pintuan ng langit ay sarado sa mga taong hindi marunong magpatawad sa kapwa. Kaya sabi po ng Luke chapter 7 verse 47, judge not, and you shall not be judged. Mga minamahal. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Tingnan natin sa Tagalog po. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 7, versikulo 47. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki. No. Datapwat, Luke chapter 7 verse 37 pala. 37. 37. Lucas 7:37. At narito ang isang babaeng makasalanan. No. Excuse mo. Luke, mga mahal. Dito na po tayo sa Matthew po, beloved. Matthew chapter 6 verse 14 and 15. Sorry po, mga mahal. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 14. Sapagkat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo sa inyong Ama sa kalangitan. Amen. Datapwat, kung hindi ninyo patawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Amen. Kung patatawarin ninyo, sabi rito, ang inyong kapatid, sabi rito, patatawarin kayo ng dakilang Diyos. Subalit kung hindi kayo magpapatawad, mga minamahal, hindi kayo patatawarin ng iyong dakilang Diyos. So paano po tayo magpapatawad, mga kapatid? May mahal, 7 bagay po yung aking sasabihin. At ito po ay, mga minamahal, gusto ko pong isulat natin, mga kapatid, para nang sa ganun ay
Mga minamahal, ating pong basahin, mga kapatid ko, sa ating mga tahanan. Napakaganda po nito. Alam niyo, sa ating pong pagpapatawad, mga minamahal, sa mga nagkasala sa atin, ay dapat mayroon pong pundasyon yan. Dapat mayroon po itong pitong ito, mga kapatid. Mabibigat po ito pero kaya natin gawin to, mga minamahal. Mayroong mga supporting verses po ito, mga kapatid. At hindi po ito nanggaling lamang sa kung saan, kundi ito po ay biblical, mga minamahal. Sabi nga ng Luke, mga minamahal, chapter 17, verse 3 and 4, mag-ingat kayo sa inyong sarili, kung magkasala ang iyong kapatid, sabi rito, sawayin mo siya. Kung siya'y magsisi, patawarin mo siya, mga minamahal. Kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo, makapitong magbalik sa iyo na sabihin, pinagsisihan ko, patawarin mo siya. Yan po ang ating key verse. So ano po itong pitong mahalagang bagay, mga minamahal, na ating pag-aaralan sa ating pong aralin ngayon, mga kapatid, bago tayo dumako sa ating Holy Supper. Ngayon mahal, sapagkat yung ating Holy Supper, mga kapatid, ito po yung napakasagrado at dapat walang dungis yung ating mga puso, mga kapatid. Kaya nga lagi nating sinasabi na kapag tayo po nag-start na sa ating Holy Supper, kung meron kang kagalit at katabi mo siya, lapitan mo siya at sabihin mo, patawarin mo ako. Pinagsisihan ko ang aking mga pagkakasala, pinagsisihan ko ang aking mga nabanggit na hindi dapat sa iyo. Yung nabanggit ko na offend ka, patawarin mo ako. Panginoon mahal. At tayo naman, mga kapatid ko, na mga mananampalataya, kapag humingi sila ng tawad, mga minamahal, anytime, handa mo siya ng patawarin. Amen ba? Unang-unang mga minamahal sa pitong ito, mga kapatid ko, forgiveness means to justify the situation. Number one, forgiveness means to justify the situation. Itong ibig sabihin ng pagpapatawad. Hintayin mo siyang magpapaliwanag. Bigyan mo siya ng pagkakataong magpaliwanag. Amen ba? Hindi yung, okay, pinapatawad na kita, ayoko lang makita yung mukha mo. Hindi yun pagpapatawad. Amen? Hindi yun pagpapatawad, mga minamahal, na idadaan mo lang sa telepono. Amen ba? Kasi sa Bible, mga kapatid, ay personal, mga minamahal. Nagyayakapan talaga sila, kapatid ko. Amen? Mga minamahal. Hintayin mo siya magpaliwanag. Katulad po nung nangyari kay Joseph, doon po sa Genesis chapter 50, verse 15 hanggang 17, mga minamahal. Tingnan natin sa Tagalog na lang po, mga kapatid ko. Sapagkat ito pong si Joseph, mga minamahal ko, meron pang mga kapatid ditong marami. Ang kapatid niya ay 10, mga minamahal, sapagkat meron pang mas bunso sa kanya. Mga kapatid ko, yung 10 yon, inggit na inggit kay Joseph, mga minamahal, plano siyang patayin. Pero anong ginanti ni Joseph sa kanya? Basahin natin, Genesis chapter 50, verse 15 to 17. Ayon sa Genesis 50, 15 hanggang 17. At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang amay namatay, ay kanilang sinabi, marahil si Jose ay mapupuot sa atin at lubos na gagantihan sa atin ang inyong kasamaan na ating ginawa sa kanya. At pinasabi nila kay Jose, inuutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito ang sabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isinasamo ko sa inyo ngayon ang pagsalangsang ng inyong mga kapatid at ang kanilang mga kasalanan, at ngayon ay aming sinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos na inyong ama. At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Para lubos nating maunawaan, mga kapatid, si Joseph po ay paboritong anak, mga minamahal, ni Jacob. At may mahal, laging siya ang binibigyan ng pabor. Lagi pong siya, mga minamahal, ang malapit sa kanyang ama, si Jacob. So ito pong 10, mga kapatid, mula sa kanyang kuyang panganay, mga minamahal, ay nagkaroon po ng selos. Kaya nakakamatay po yung selos Mga minamahal, nagkaroon po ng selos. At nagkaisang nag-usap-usap, mga kapatid ko, yung mga kapatid. Sabi nila, patayin na lang natin si Joseph. Itapon natin sa balon. At yung kanyang suot, manghuli tayo ng hayop,
at kunin natin yung dugo noon at ilubog natin yung kanyang sweater o sa kanyang suot, ipakita natin sa ating ama, sabihin natin, nilapa siya ng hayop, namatay. At nung siya itinapon sa balon, mga minamahal, nag-isip-isip sila mga kapatid, binalikan nila, wala tayong mapapala. Ibenta na lang natin. Binenta nila, mga minamahal, si Joseph sa mga merchandisers, yung mga namimili ng mga alipin, mga kapatid. Siya ginawang alipin hanggang siya po'y, mga minamahal, ginawang alipin at humantong siya doon sa kulungan. Siya po'y nakulong, mga minamahal. At sa kanyang sa kulungan niya, mga minamahal, ay nanaginip po yung si Haring Paraon ng panahon na yon. Ang panaginip ni Haring Paraon ay 7 bakang matataba, 7 bakang payat, at 7 trigo na mataba, at 7 trigong tuyong-tuyo. Hindi niya alam ang ibig sabihin nun. May nakapagsabi sa hari, si Joseph ay the dreamer. Ngayon mahal, sapagkat meron siyang espiritu ng Diyos, pinatawag siya, mga kapatid ko. At kanyang ininterpret ang dream. Ang sabi po niya, mga mahal, mahal na hari, sa iyong kahariang Ehipto, darating ang 7 taong masagana, at pagkatapos ng 7 masagana ay 7 taong kahirapan, kagutuman. Tama-tama yung iyong panaginip. Sabi ng hari, mga mahal, anong gagawin ko? Sabi ni Joseph, maghalal ka ng isang ekonomista, ahawak ng iyong ekonomiya sa buong bansa, yung matalino, para hindi ka masadlak sa kahirapan. Sabi ng hari, ikaw na yon, Joseph. Ikaw ang ilalagay ko. Sa madaling salita, mga minamahal, si Joseph po, nakita niya, mga kapatid ko, na ang Diyos ay sumasa kanya. Ginawa po siyang segundo sa hari, mga kapatid. Ginawa po siyang pinakamataas na opisyal, mga minamahal, sa kanilang kaharian. Segundo siya sa hari. Tinaas siya ng hari. At nasa posisyon siya, mga minamahal ko, ng pagiging segundo sa hari, mga minamahal, nung ang kanyang mga kapatid ay nagutom, sapagkat buong daigdig gutom. Egypt lang ang mayaman. Bumibili sa kanya, mga mahal, ng pagkain, yung mga bansa, mga kapatid ko, sa Egypt. At nagkataon, pumasok po yung kanyang mga kapatid para bumili ng pagkain. Hindi nila nakilala si Joseph, sapagkat matimpuno na siya, mga minamahal, segundo na siya sa hari. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? Ako magbabasa, verse 18 to 20, chapter 15 ng Genesis, mga kapatid. Naparoon ng kanyang mga kapatid naman at nagpatira pa sa harap niya, at kanilang sinabi, narito kaming iyong mga lingkod. Sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos. At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit pinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Nalaman nila si Joseph, mga minamahal ko, na siya po ay itinaas ng ating dakilang Diyos. Nahihiyaman sila, mga kapatid, pero lumapit sila. Nagpatira pa sila kay Joseph na kanilang kapatid na bunso. Mga minamahal, naroon po yung kanilang pagsisisi, mga kapatid. Pero sabi ni Joseph, huwag niyong ituring na kasalanan ito. Yung ako'y itapon niyo sa balon, yung ako'y ibenta niyo, naging alipin, at ngayon ay segundo sa hari. Huwag niyong isisi sa inyong sarili ito. Ito'y kalooban ng Diyos. Amen. Ano sabi ng ating nabasa, mga minamahal? Ibinili ng kanilang amang namatay na si Jacob, mga kapatid. Sabihin niyo kay Joseph, pagdating sa kanya ng mga kapatid niya, sabihin niyo, patawarin yung mga kapatid niya. Nakikinig po? At nung marinig ni Joseph, mga minamahal ko, na yung kanilang ama ang nagbilin, mga kapatid, umiyak si Joseph ng di kawasa. Dito po pinakita ni Joseph yung tunay na pagpapatawad. Amen. Binigyan niya ng pagkakataong magpaliwanag yung kanyang mga kapatid. Amen ba? Praise the Lord. Alam niyo, kapag nagpatawad ka, mga minamahal, hindi naman yung tao, mga minamahal, na nagkasala sa iyo ang guminhawa eh. Ikaw ang unang-unang guminhawa. Amen? Sapagat ikaw ang pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Number 2, ang ibig sabihin ng forgiveness, pagpapatawad, forgiveness is opening the heart of reconciliation. Kaya kapag tayo nagpatawad, mga minamahal, huwag niyong sabihin, sige, okay na, umalis ka na, ayoko na makita yung anino mo. Hindi yun pagpapatawad. Number 2 po ay forgiveness is opening the heart of reconciliation. Ibig sabihin, nagbubukas ka ng puso mo para sa pagkakasundo.
Ang lalim ano po? Katulad po manginmahal ni Esau ni Jacob, magkapatid po ito. Sa Old Testament, manginmahal sa Israel, kung sino yung panganay, yung po ang may authority sa lahat, mga minamahal ko, ng kayamanan ng kanilang angkan, kanilang pamilya. Ganon sa Israel. At si Esau, may mahalang panganay, siya po ang napipisil ng kanyang ama bilang bibigyan ng authority, may mahal, pagkamatay ng ama. Pero, dinaya siya ni Jacob. Dinaya siya ni Jacob, may mahal. Nakuha ni Jacob yung basbas ng kanyang ama na hindi alam ni Esau. Kaya mga kapatid, yung puot, mga minamahal ni Esau, nandun kay Jacob, na hanggang kamatayan, mga minamahal, yung kanyang puot. Pero kung mababasa mo ang Genesis, mga minamahal, chapter 27, verse 36, mga kapatid, kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob, sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa, kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito ngayon kinuha ang basbas sa akin, at kanyang sinabi, hindi mo ba ako pinaglaanan ng basbas? So napakasama po, manginmahal ang ginawa ni Jacob sa kapatid niyang si Esau. Naging alipin po ni Jacob si Esau. Dapat si Esau po ang tagapagmana. So paano nagkasundo yung dalawa? Sinusundan niyo ba ang mahal? Paano nagkasundo yung dalawa, mga kapatid ko? Basahin natin sa Tagalog. Genesis chapter 32, verse 3 hanggang 5. Genesis chapter 32, verse 3 hanggang 5. Sa aklat ng Genesis, Kapitulo 32, versikulo 3 hanggang 5. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau, na kanyang kapatid sa lupain ng Sir, na parang ng Edom. At inutusan niya sila na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoon kay Esau, ganito ang sabi ng inyong lingkod na si Jacob, dumuon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka at mga asno at mga kawan at mga aliping lalaki at babae, at ako'y nagsupasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ang ginawa ni Jacob, mga kapatid, takot man siya na humarap kay Esau, sapagkat napakatapang ni Esau. Alam niyo ang kanyang ginawa, mga mahal? Nagbigay siya ng offering. Ganun pala yon. Kapag galit na galit sa iyo yung tao, mga minamahal, para mapawi yung galit niya, abutan mo siya ng offering. Ang tawag doon, peace offering. Ang tawag doon, peace offering. Ganun ang ginawa ni Jacob. Sabi ng 5, mayroon akong mga baka, mga asno, mga kawan, mga aliping lalaki at babae, pati mga aliping lalaki at babae, binigay niya, wain mahal kay Esau. Ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, o kuyang Esau. Amen. Paano nagpatawad si Esau? Nung makita niya, mga minamahal, hanggang kamatayan, mga kapatid ko, napupuot si Esau kay Jacob. Pero nawalang lahat yung puot niya nung makita niya yung peace offering. At anong nangyari? 33 verse 4 ng Genesis. At tumakbo si Esau na sinalubong siya at niyakap siya at niyapos siya sa liig at hinagkan siya at nag-iyakan sila. Amen? Nung makita ni Esau si Jacob, mga minamahal, imbis na patayin niya yung kanyang kapatid, tumakbo, o mahal ko, at niyakap yung kanyang kapatid sa leeg. Hinagkan, sabi rito, mahal, at nag-iyakan sila. Hallelujah. Say, praise the Lord. Yung galit, mga minamahal, gawa ng diablo yan. Hindi dapat maghari sa puso ng mga mananampalataya yan. Amen ba? Itapon natin yan. Iwaksik natin yan. Amen? Mga minamahal. Si Esau po, umiyak, mga minamahal. Ano yung kanyang iyak doon? Tears of forgiveness po yun, mga kapatid. Luha yun ng pagpapatawad. Number 3, forgiveness is continue, unwavering respect. Ito palang ibig sabihin ng pagpapatawad eh. Naroon pa rin yung iyong respeto. Kahit nagkasala sa iyo, mga minamahal, naroon pa rin yung respeto mo. Nagpapatuloy na respeto. Forgiveness is continue, unwavering respect. Biblical po ito.
Naalala niyo si David, si King David, mga minamahal ko, nung siya po ay nilangisan ng dakilang Diyos bilang kahalili ni Haring Saul. Nagkaroon ng puot si Haring Saul, mga minamahal, papatayin niya si David sapagat ayaw ni Saul na maagaw yung kanyang kaharian sa Israel. Tinugis si David, mga minamahal, hanggang sa kukunin niya, papatayin niya ang buhay ni David. Isang araw, mga kapatid ko, napagod sa paghabol si King Saul kay David, mga mahal, nakatulog siya sa kuweba. Nung makatulog siya sa kuweba, nakapasok si David at ang kanyang mga tauhan sa kuweba. Sabi ng tauhan ni David, Panginoon kong David, siya yung nagmimithi ng buhay mo. Tulog. Sibatin na natin. Patayin na natin. Ano sabi ni David? Huwag. Hindi ko kayang salingin ang nilangisan ng Diyos. Yung oras na iyon, mga minamahal, itinakwil na si David, si Saul. Itinakwil na si Saul ng ating mahal na Panginoon. Hindi na siya hari. Wala na yung anointing sa kanya, Panginoon. Pero, ang nakita ni David, mga kapatid ko, yung minsan, iningatan ni Saul ang Israel. Yung minsan, mga minamahal, na inalagaan ni Saul ang bansang Israel. Hindi tinitingnan ni David, mga minamahal, yung ngayon na nangyayari. Wala ka na, umalis ka na dyan. Wala nang paggalang, mga minamahal, hindi yun. Hindi yan ang ginawa ni David. Ang sabi ni David, hindi ko kayang salingin ang minsang nilangisan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi nawala yung kanyang respeto kahit napapatay na siya, mga kapatid ko. Si praise the Lord, mga kapatid. Pang-apat, mga minamahal. Forgiveness, ibig sabihin, you are not happy to His mission. Isa sa kahulugan ng forgiveness means you are not happy to His mission. Hindi ka natutuwa kapag napapahamak po ang nagkakasala sa iyo. Amen? May mga nagkasala sa iyo, mga mahal, na napapahamak, hindi ka natutuwa, nalulungkot ka. Si David po ay hindi natuwa nung malaman niya na namatay na si Haring Saul. Pinatay ng kanyang mga kaaway si Haring Saul, hindi siya natuwa ron, mga mahal. Tumangis siya. Nagmithi ng buhay niya yon, mga mahal. Tinakwil na ng dakilang Diyos. Pero nung mamatay si Haring Saul, tinangisan niya. Tingnan niyo, mga minamahal, itong 2 Samuel chapter 1 verse 4, mga kapatid. Basahin po natin. 2 Samuel chapter 1 verse 4. Ayon sa ikalawang Samuel 1, 1 hanggang versikulo 4. At sinabi ni David sa kanya, ano ang nangyari? Sinasamo ko sa iyo na iyong saysayin sa akin. At siya'y sumagot, ang bayan ay tumakas sa pakipagbaka at karamihan sa bayan naman ay nagbuwal at nangamatay. At si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay nangamatay rin. Amen. Ayan, mga minamahal. Nung mamatay po si Saul, mga kapatid ko, napakabigat po sa kalooban ni David. Nagdalamhati po siya sa nangyari, mga minamahal. Sabi po sa verse 11 and 12, sa 2 Samuel chapter 1, verse 11 and 12, mga minamahal. Nang magkagayoy tinangnan ni David ang kanyang mga suot at pinaghahapak, pinagpupunit, mga minamahal. At gayon din ang ginawa ng lahat ng lalaki na kasama niya. At sila'y tinangisan, at sila'y tumangis at umiyak at nag-ayuno hanggang sa paglubog ng araw dahil kay Saul at dahil kay Jonathan na kanyang anak at dahil sa bayan ng Panginoon at dahil sa sambahayan ng Israel sapagkat sila'y nangabuwal sa pamamagitan ng tabak. Nung mabalita kay David, mga inmahal, na si Saul, mga kapatid, ay namatay sa labanan, pati yung kanyang anak, mga minamahal, tumangis po si David, mga kapatid ko. Anong, mga minamahal, yung ating pong pinag-aaralang pang-apat? Forgiveness means you are not happy to His mission. Hindi niya sinabing, buti nga sa'yo, kasi gusto mo akong patayin. Buti nga sa'yo,
kasi nagkasala ka sa akin. Hindi ganun ang sinabi ni David. Amen ba? Praise the Lord. Mga mahal, tandaan natin itong araling ito, mga kapatid, sapagkat sa araw-araw, nandyan lagi, mga mahal, ang dyablo, umiikot, gumagala yan, mga mahal. Hahasikan ka dyan, mga kapatid ko, ng doubt, unbelief, mga minamahal ko, discouragement, at higit sa lahat, hahasikan ka dyan, mga minamahal ko, ng anger sa iyong kapwa. Amen? Ano sabi naman ng Romans chapter 12? Verse 19 and 20. Basahin po natin, mga minamahal. Romans chapter 12, verse 19 and 20. Hanggang 21 po tayo. Sa aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 19 hanggang 21. Huwag kayong manghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibinubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ayun, mahal, huwag maghigantihan. Huwag mangaghigantihan, mga iniibig. Bigyan ng natin ng daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti. Ngayon, mahal, ang tunay na Kristiyano, punong-puno yan ng pag-ibig sa puso. Amen po ba? Kaya lagi nasa isip natin, huwag kang padaig sa masama. Daigid mo ng mabuti ang masama. Mga minamahal. At sinasabi ng proverb, mga kapatid, ito, tandaan po natin. Sinasabi ng proverb, mga minamahal, hindi ko nakuha yung mga verses, mga kapatid. Pero ito po yung nasa mind ko, hindi ko makalimutan. Sabi niya ron, pag ang isang tao gumawa ng mabuti sa iyo at ang sinukli mo ay kasamaan, yung kasamaan hindi ilalayo sa tahanan mo. Sabi ng proverb. Kapag ang tao ay napakabait sa iyo, binigyan mo, ginawa mo ng kasamaan, mga minamahal, yung kasamaan daw mananatili sa tahanan mo, mga kapatid, sa buong pamilya. Kaya napakadelikado po. Ano po? Mga minamahal. At ang weapon po natin, ang sandata po natin para hindi tayo, mga minamahal ko, magapi ng kaaway ay forgiveness. Amen? Praise the Lord. Ano sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal? Sabi ni Peter, kung 7 beses po, magkasala ang kapatid ko at bumalik siya para magsisi sa isang araw, patatawarin ko ba siya? 7 beses na. Sabi ng dakilang Diyos, Peter, hindi lang 7. 70 times 7 a day. Kung siya'y babalik, humingi ng tawad, patawarin mo siya. Amen? 70 times 7, may mahal, 490. Tama po ba ako? Imagine, 490 times magkasala, mga mahal, yung kapatid mo at humingi siya ng tawad. Mga minamahal, patawarin daw natin. Amen? So, panglima, mga kapatid, malapit na tayo magtapos. Panglima po ay forgiveness means you do not want his sin accounted for. You do not want his sin accounted for. Hindi mo binibilang yung mga nagawa niyang kasalanan. Amen. Mga minamahal, hindi pwede yung pangatlo na yan. Nakakatatlo ka na, namumuro ka na. Amen po. Hindi raw pwede yun. Hindi mo pala binibilang yung nagawa niyang kasalanan, mga minamahal ko. Isa po yun sa napakahalaga, mga kapatid, sapagkat ang dakilang Diyos natin ay hindi po siya nanunumbat sa kasalanan natin eh. Amen ba? Mga minamahal, hindi siya nagbibilang ng mga mali natin. Yan ang Diyos natin eh. Ang tinitingnan niya, yung puso mong gustong-gusto pang maglingkod sa Kanya. Amen? Ay ang Kristiyano po, mga mahal, kapag natumba, nadapa, bangon. Amen ba? Kapag mga minamahal na discourage ka, mga kapatid, i-overcome mo lang yan. May emosyon, i-overcome mo lang yan, mga mahal. Nasa pakikipagbaka tayo. Nasa giyera tayo. Ang kaaway natin, hindi laman, hindi buto. Amen? Masamang espiritu, mga mahal. Kaya wala tayong
wala tayong problema, mga kapatid ko, sa mga magkakapatid sa mahal na Panginoon. Nagmamahalan ang mga anak ng Diyos. Amen? Isang pamilya lang tayo, mga minamahal. Iisang langit lang ang pupuntahan natin. Iisang Diyos lang ang pinaglilingkuran natin, mga mahal. Iisang pangalan lang tayo na bautismuhan. Amen? Isa lang ang beloved pastor natin. Amen? Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. So love with yung love, mga minamahal, mabasa natin mamaya, mga kapatid. Ang definition ng love, mga mahal. Napakaganda pala, mga mahal, itong love. Pang-anim, mga minamahal, forgiveness means blot out the mark of offense. Yan pala yung pang-anim. Forgiveness means blots out the mark of offense. Binubura mo yung marka ng pagkakasala. Malalim po yan eh. Amen ba? Alam nyo, bakit may mga gera ngayon? Bakit nagdidigmaan ang mga bansa ngayon, may mahal? Dahil sa pride. Dahil sa yabang, mga mahal ng mga leader ng mga bansa. Dahil sa dila. Amen ba? Kaya nagigera, mga mahal, hindi magkaunawaan, nag-aaway-away dahil sa dila. Payabangan, mga minamahal. Amen ba? Hindi pa tatalo yung isa, hindi rin pa tatalo yung isa, may mahal. Gera na, mga kapatid. World War III na. Amen, mahal. Amen. Yung mga minamahal, dapat po, mga kapatid, binubura yung marka ng pagkakasala. Sabi ng Hebreo, ito po yung paborito nating bersikulo eh. Lagi kong binabanggit sa pulpito. Hebreo 8:12. Ano sabi ng Hebreo 8:12? For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquity will I remember no more. Amen. Ang kanilang kalikuan, ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Tingnan natin sa Tagalog po. Hebreo 8:12. Ayon sa Hebreo 8, versikulo 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Amen. Yan ang puso ng dakilang Diyos natin. Mga minamahal, kapag nagsisi ka, umiyak ka sa mahal na Panginoon, mga kapatid, habag na habag siya. Amen po. Kahit na nagkasala ka, mga mahal, umiyak ka lang sa Kanya, mga kapatid. Lord, I am weak, but Thou art strong. Mahal na Panginoon, ako'y nagkamali, ako'y nagkasala, ako'y nadapa. Ako po'y lumabag sa iyong mga palatuntunan. Patawarin mo po ako. Habag na habag ang mahal na Panginoon kapag tayo sa puso. Amen ba, mga minamahal? Yan, tunay na pagpapatawad, mga kapatid ko, ay hindi tinitingnan kung ano po yung resulta ng kasalanan. Katulad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga mahal. Nung siya po ay nilalatigo, mga kapatid, siya po ay pinako. Yung mga sugat niya sa buong katawan, mga minamahal, yung pinako, yung kanyang dalawang kamay, mga kapatid, yung kanyang paa, yung kanyang tagiliran, sinibat. Hindi niya tinitingnan yun. Ni hindi siya, mga minamahal ko, nagsalita ng aray. Ni hindi siya, mga kapatid ko, kumibo. Hindi niya tiningnan, mga minamahal, yung mga sugat, yung mga hapdi. Kundi yung kanyang inisip, mga minamahal, yung mga taong walang kaligtasan. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Sa huli, mga minamahal, pang-pito ay forgiveness, retain, trust. Yan pala yung pagkapatawad. Hindi pala nawawala yung tiwala mo. Mabigat po ito. Mga minamahal. Alam nyo, ang nakita kong nakagawa nito, mga kapatid, ang ating beloved Honorable Pastor, Will Estrada Almeda. Amen po. Ang pagpapatawad daw, mga minamahal, ay retain trust. Hindi mo inaalis yung tiwala mo. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung dinakip siya, mga kapatid ko, kinaladkat siya. Sumunod si Peter. Sikreto lang, mga minamahal. Nagtatago siya. Sumunod siya. Gusto niyang makita yung kahirapan ng ating dakilang Diyos. May nakakita sa kanya, mga minamahal. Nasabi nung nakakita sa kanya, kasama ka ni Jesus, nakita kita. Sabi niya, hindi ko kilala yung tao yan. Hindi ko kilala yan. Kinailaan niya ang ating mahal na Panginoon, mga mahal.
3 times, mga kapatid, kinailan niya. Naalala po ni Peter, mga minamahal, nung tumilaok ang manok, mga kapatid. Sabi ng dakilang Diyos sa kanya, Peter, iniibig mo ba ako? Handa kang sundan ako hanggang kamatayan? Sa gabing ito, titilaok ang manok 3 beses, ikakaila mo ako. 3 beses. Nung marinig niya yung tilaok ng manok, mga minamahal ko, bigla niyang naalala. At bigla niyang, nung makita niyang dakilang Diyos napakalayo, yung mata ng mahal na Panginoon may mahal, sumentro sa Kanya. Ang dami naming tao. Madilim, mga minamahal, ang daming tao. Pero nung tumilaok ang manok, mga kapatid, nakita niya, nung tininan niya ang mahal na Panginoon, nakatitig sa Kanya. Ang daming tao, bakit nakita siya? At yung titig ng dakilang Diyos na yun, mga minamahal, alam niyo po ba kung ano yun, mga kapatid ko? Yung titig ng dakilang Diyos kay Peter, yun po yung forgiveness. Kaya nga sa mahal na pastor ko lang narinig, mga minamahal, yung sabi niya, hindi ka pa humingi ng tawad, pinapatawad na kita. Amen? Napakalalim, mga mahal. Ayun ang makita ni Peter, nagtama yung kanilang paningin, mga mahal ko. Yun po yung titig na punong-puno ng pang-unawa ng mahal na Panginoon. Punong-puno ng pag-ibig kay Peter. Mga mahal. Ganon ang dakilang Diyos natin. Yung napakalaking kasalanan ginawa ni Peter, tinakwil niya ang dakilang Diyos, mga mahal. Pero hindi siya sinumbatan ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga kasalanan, mga kapatid. Hindi siya sinisi. Peter, ang tamad mo kasing manalangin. Ang tamad mo kasing magpuri sa mahal na Panginoon. Sinasabihan na kita sa Gethsemane na bago ko hulihin, samahan mo akong manalangin kahit isang oras lang. Watch and pray so that you may not enter into temptation. The Holy Spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi sumunod si Peter. Kaya nagkasala siya, mga mahal. Pero nandun, mga mahal, ang dakilang Diyos. Hinahanap siya lagi ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Siguro yung feeling po ni Peter, mga minamahal, wala na siyang maiharap na mukha sa dakilang Diyos sapagkat ang dami niyang mga pagkukulang. Pero alam niyo, mga minamahal ko, pagkatapos mong mamatay ng dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, siya po'y nabuhay na maguli after 3 days. At alam niyo ba, mga minamahal, ang kanyang ginawa? Una niyang ginawa, mga minamahal, pumunta siya sa impyerno. Kinuha niya yung susi kay Satan doon. Dinisarmahan niya si Satan, mga minamahal. Nasa Bible po yan. After niyang kunin, mga minamahal, ang power kay Satan, mga kapatid. Sabi po ng episode, mga minamahal, darating ang panahon, tatapakan ng inyong mga paa, mga minamahal, si Satanas. Amen? At alam niyo ba, mga kapatid, ang ginawa ng ating dakilang Diyos? Hindi pa siya umakyat sa langit. Nanatili siya ng 40 days sa lupa. Para ano? Para i-revive niya yung kanyang mga followers. Para balikan niya, mga minamahal, yung mga followers niyang may alinlangan sa kanya. Amen? Yung alam niya, mga minamahal, mahinang manalangin. Yung alam niya, mga kapatid ko, na mahina, mga minamahal ko, sa mga bagay na ganong sitwasyon. Nakita niya si Peter. Si Peter that time, mga minamahal, hubot-hubad na siya, backslider na siya, mga kapatid. Nandun siya sa laot at binalikan niya yung kanyang barko. Mga minamahal, nangisda na lang siya. Wala na, nakalimutan niya ng dakilang Diyos. Pero nag-disguise ang mahal na Panginoon. Naglalakad siya, mga minamahal, sa dalampasigan, mga kapatid. Habang naglalakad ang dakilang Diyos, mga minamahal, siya'y sumigaw. Sabi niya, mga anak, meron ba kayong isda diyan? Naposesa ni Peter. Kilala niya ang boses, mga minamahal, ng mahal na Panginoon. Bumaba siya sa barko at siya po, mga minamahal, ay pumunta sa dalampasigan. At siya po yumukod, mga minamahal, nagsumamo, sinubsob ang ulo, mga minamahal, sa buhanginan. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, lumayo ka sa akin. Hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Ako'y marumi na, marami na akong pagkukulang, marami na akong kasalanan sa iyo. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka na sa akin. Sabi ng dakilang Diyos, Peter, do you love me more than this? Isang barkong isda. Higit mo ba akong iniibig kaysa mga ito?
Yes, Lord. Feed my sheep, Peter. Pakainin mo ang mga tupa ko. Pangalawang tanong, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. You know my heart, I love you. Feed my lamb. Pangatlo, Peter, do you love me? Nalungkot si Peter. Hindi niya makumbinsi ang mahal na Panginoon. Sabi niya, Lord, you know my heart. I love you so much. Follow me, Peter. Feed my sheep. I will make you fisher of men. Iwanan mo ang mga bagay na ito. Iwanan mo yan, isang barkong isda. Mamalakaya ka ng mga kaluluwa. Amen? Ginawang pastor si Peter. Meron ba tayong ganon? Meron ba tayong pusong ganon? Ilang beses na nagkasala, mga minamahal, andun pa rin, mahal na Panginoon, handa siyang tanggapin tayo. Amen. Amen. Gawin mahal mga anak ng Diyos, sikapin natin mangin mahal, mangibabaw ang pag-ibig sa ating lahat. Amen. Praise the Lord, mangin mahal. Palakpakan natin dakilang Diyos, mga kapatid. Dapat mayroon tayo mga minamahal espiritu, mga minamahal ko ni Peter. Nagkasala ka, bumalik ka. Amen. Nagkamali ka, bumalik ka, mga kapatid. Habang may buhay, may pag-asa. Amen. Praise the Lord. 1 Peter chapter 4 verse 8, mga mahal, basahin natin, beloved, sa Tagalog po. Unang Pedro kapitulo 4 talatang 8. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 8, nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-ibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Purihin po ang dakilang Diyos, mga mahal. Ito pong iniutos sa atin. Una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. So lagi nating isipin na ang mahal na Panginoon ay nagpatawad sa atin. Amen? Ang mahal na Panginoon, pinatawad niya yung napakalaki nating kasalanan, kaya tayo rin naman dapat tayo magpatawad. Colossians chapter 3 verse 13 hanggang 15. Handa ating beloved brother Domeng. Colossus kapitulo 3 talatang 13 hanggang 15. Ayon sa Colossus 3, 13 hanggang 14. Hanggang 15. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanginuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Amen. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Say, praise the Lord, mga mahal. Sa English, mga kapatid, sabi rito, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Sa 14, napakaganda. And above all these things, put on charity. Why? Which is the bond of perfectness. Napakaganda nun. Sabi ng Bible, mga minamahal, sa ibabaw ng lahat ng bagay na ito'y mangagbihis kayo ng pag-ibig. Sa anong dahilan? Which is the bond of perfectness. Mga minamahal, ibig sabihin, ang pag-ibig sa kapatid. Nakikinig po ba kayo? Ang pag-ibig sa kapatid, daan yan, mga minamahal, para maging sakdal ka, maging sakdal ako sa paningin ng ating dakilang Diyos. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Amen. Kaya sabi ni St. Paul, ihain ko man ang katawan ko, sunugin man ang buong buo, tadtarin man ang pinong-pino, kung wala akong pag-ibig, I am nothing. Mapasa akin man lahat ng mga lingwahe sa buong mundo,
mapasa akin man lahat ng kaloob sa church, mapalipat ko man ang bundok sa aking pananampalataya, pero wala akong pag-ibig, I am useless. I am nothing. Amen. So on the definition ng pag-ibig, mga mahal, definition of divine love, mga kapatid ko, nasa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 hanggang 8. Basahin ko sa inyo, mga mahal, Tagalog. Ang sabi dito, mga kapatid, sundan niyo po sa ating screen. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, mapagpasensya, at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili, hindi nagsiselos. Ay mahal, hindi naiinggit. Yan yon. Hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Say amen? Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Yan pala ang pag-ibig. Hindi nayayamot, hindi magagalitin. Hindi po, mga minamahal ko, sumpungin. Amen? Hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Hindi inaalumana ang masama, yung nabasa natin kanina, ibig sabihin, mga minamahal, ayaw mong mangibabaw yung kasamaan. Kapag may kasamaang nangyayari, mga kapatid, naiinis ka, nagagalit ka. Godly indignation. Meron maka Diyos na galit, mga mahal. Yung galit ka dahil yung kasamaan umiiral. Amen? Sabi rito, lahat ay binabata. Lahat ay binabata. Lahat magsabing praise the Lord. Kailangan ang dakilang Diyos ang masunod sa atin, hindi tayo, mga mahal. Amen? Gusto ko dito niyo ako ilagay. Gusto ko itong gawin ko. Gusto ko yun ang gawin. Hindi kayo, mga mahal. Binabata ang lahat, mga kapatid. Lahat ay pinaniniwalaan. Believe all things. Anong ibig sabihin? Pati ba mga ibang fellowship, mga mahal, nagtuturo ng hindi tama, paniniwalaan, believe all things kasi? Hindi po. Ibig sabihin niyang believe all things kung ano po yung naririnig mo dito sa pulpito. Kung saan ka binago, kung saan ka pinagpala, kung saan ka niligtas ng dakilang Diyos, kung saan nararamdaman mo presensya ng mahal na Panginoon. Yung pulpitong yon, mga mahal, believe all things. Amen. Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis, mga minamahal. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Say amen. Kahit maging mga hula, mga tapos, maging mga wika, itigil, maging kaalaman ay mawawala, o mahal. Anong kasunod, mga kapatid? Wala na. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Kaya kung nais nating makamtan, mga minamahal, ang katapatan ng dakilang Diyos sa atin, kung kanais natin may mahal yung katapatan ng dakilang Diyos ay sa atin, we must remove anger. We must remove anger from our heart. Alisin natin yung puot. Alisin natin yung galit. Amen? Sabi nga ng John chapter 10 verse 28, ang gandang talata dito. I give unto them eternal life, saith the Lord of hosts. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ano sa Tagalog yun? May mahal? Tingnan natin. John chapter 10 verse 28. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 28, At sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Hindi sila maagaw ng sinuman sa aking kamay. Yan ang dakilang Diyos natin. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. Yan ang pangako ng dakilang Diyos. Walang anumang bagay na makapagpapalayo sa atin sa pag-ibig ng dakilang Diyos. Say amen. Isa lang. Ano yun? A failure to forgive those who have wronged us. Yan lang. Yung hindi ka marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, yan ang makapagpapalayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Praise the Lord. Walang makapaghiwalay daw, sabi ng John 10:28, walang makapaghiwalay sa kamay ko, sa mga hinirang ko, sabi ng mga Panginoon.
May mahal, pero may isa. May isa, mga kapatid ko. Yung hindi ka marunong magpatawad sa mga tao nagkasala sa iyo, mga kapatid. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 7, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." It is only the merciful who will receive mercy. Yun ang sabi ng Bible. Amen? Yun lamang mga mahabagin, mga minamahal, sila lamang po ang tatanggap ng biyaya ng dakilang Diyos, ng habag ng mahal ng Panginoon. Amen? Kaya gusto ko po mga minamahal, aking inihanda mga kapatid sa magandang awitin ay, Lord, replace it with your love. Mga minamahal. Replace it with your love. Napakagandang awitin ito, mga minamahal. Humihiling tayo dito ng pag-ibig. Mga minamahal, yung hatred, alis, mga minamahal, palitan ng pag-ibig. Tumayo po tayong lahat, awitan natin ang mahal na Panginoon. Sama-sama tayo, mga mahal. Awitan natin, mahal ang Panginoon. Meron tayong mga baguhan sa araw na ito, mga mahal. Paglingkuran natin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Where there's hate, give me love. Where there's pride, make me be humble. Where there's pain, don't let me feel resentment deep inside. I want you to make it right. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part, and replace it with your love in my heart. When I'm tired, lift me up. When I'm weak, Lord, don't let me falter. But if I fall, don't let me harbor bitterness inside. I want you to take it out. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part, and replace it with your love in my heart. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part, and replace it with your love in my heart. When I'm tired, lift me up. Yes, Lord. When I'm weak, Lord, don't let me falter. But if I fall, don't let me harbor bitterness inside. I want you to take it out. So replace it with your love in my heart.
replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part, and replace it with your love in my heart. Lord, I'm just a man who wants to be like you, living in your perfect love in everything I do. So now I'm yielding all to you, to take out every wrong I feel inside. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part, and replace it with your love in my heart. Lord, I'm just a man who wants to be like you, living in your perfect love in everything I do. So now I'm yielding all to you, to take out every wrong I feel inside. So replace it with your love in my heart. Replace it with your love. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part, and replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Replace it with your love in my heart. Just take out all the hatred and cleanse every part, and replace it with your love in my heart. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga mahal, kailangan po natin, mga kapatid, sa mga sandaling ito ay divine love. Divine love, nagmumula sa dakilang Diyos sa pag-ibig. Pag yun ang pumasok sa puso natin, mga mahal, mawawala yung hatred, mga kapatid. Kahit sa mga kababayan natin, mga minamahal, na meron man tayong mga problema, merong mga nagawang hindi magandang ating mga loved ones, mga minamahal, 10 years nang nakaraan, 15 years nang nakaraan, mga minamahal, hindi mo kayang magpatawad kapag wala kang Espiritu ng Diyos. Ang pag-ibig, mga minamahal, isa lang sa bunga ng Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, peace, joy, temperance, goodness, long-suffering, gentleness, faithfulness. May mahal. Unang-una, bunga ng Espiritu Santo, love. Kaya kailangan natin tanggapin ang mga Panginoon, may mahal sa ating puso, para sumibol sa ating puso yung divine love. May mahal, sabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nandito ang gawain ng mahal na Panginoon, may mahal, para kayo po ay tawagin ng mahal na Panginoon maglingkod sa Kanya. Dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero ang kaloob ng dakilang Diyos, ang pag-ibig niya, mga mahal, ay buhay na walang hanggan sa piling niya. Mga kapatid, mga mahal, tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Pari nating itaas ang ating mga kamay sa ating mga baguhan, mga mahal. Hindi po tayo tatanggap ng panibagong relihiyon. Tatanggapin po natin ang mahal na Panginoong Jesus na nagmamahal sa iyo at sa akin. Mga mahal, buksan natin ang ating labi. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus,
Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan. Ngunit ako'y naririto sa iyong paanan, humihingi ng tawad. Patawarin mo ko sa lahat ng aking kasalanan. Wala na ko isilang hanggang sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon, dakilang Diyos, tinatanggap kita bilang hari ng aking buhay. Manahan ka sa aking puso, O Diyos. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Iibigin kita. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin para sa inyo. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, O Diyos, pagpalain mo po ang aming mga minamahal na magiging kapatid sa iyo, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, tulungan mo sila, O Diyos. Mahal na Panginoon, ito nawa, O Diyos, ang simulain na aming lagi silang makakasama sa paglilingkod sa iyo. Isulat mo ng malinaw ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak, O Diyos, mula sa puso sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mga mahal, makabalik muna kayo sa inyong mga upuan, mga kapatid. Meron po tayong Holy Supper, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Isang maiksing awitin, mga mahal. Ihanda natin ang ating mga puso, mga kapatid ko. Ang Holy Supper po, ito po ay napakahalaga sa mahal na Panginoon. Pag-alaala po natin, mga mahal, sa kahirapan ng dakilang Diyos. Kung bakit mayroon tayong beloved honorable pastor ngayon na punong-puno ng pag-ibig sa ating kaligtasan, mga minamahal. Dahil ipinangaral ng beloved pastor natin ang Kristo na napako sa krus. Ating pinakamamahal ang Panginoon, napako sa krus. Mga mahal, hallelujah. Umibig sa ating lahat. Sirs, oh God, and know my heart today. Try me, oh Savior. Know my heart, I pray. Sing the somewhere in West in me. Cleanse me from every sin and set me free. Minsan ba? Search. Search me, oh God, and know my heart today. Try me, oh Savior, and know my thoughts I pray. Hallelujah, hallelujah.
Diyos, mga minamahal. Ihanda natin mga minamahal ang ating mga tinapay, ang ating mga grapes, mga kapatid. Ito po ay pagkakaisa, mga minamahal na mga tinubos ng ating mahal na Panginoon. Lahat po, mga minamahal ko, na mga tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sila lamang po, mga minamahal, ang pwedeng sumalo sa banal na hapunan. Ngunit sa ating mga baguhan, mga bisita, kung kayo po'y mga ngako, mga minamahal, pagkatapos na ating banal na gawain ay magpapabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pwede na po kayong sumalo sa banal na hapunan. Mahal. Ang bautismo sa tubig, mga kapatid, ito po'y para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Mahal. Para mapatawad ang ating kasalanan, mahugasan ang ating kasalanan, at mga minamahal, magkaroon tayo ng totoong kaligtasan, mga kapatid. Kailangan natin lahat ng bautismo sa tubig, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, mga minamahal, tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Panalangin ng pagsisisi, mga minamahal. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos, hallelujah, Lord God, narito kami, nagkakaisa ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakamali at pagkukulang. Dakilang Diyos, linisin mo aming mga puso. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah. Marapatin mo, pagpalain kami, mahal na Panginoon o Diyos, sa aming pagsasalo-salong ito, ang banal bilang pag-alaala sa iyong kahirapan, katubusan sa aming mga kasalanan, Lord God. Sa pangunat panalangin ng iyong beloved honorable pastor, mahal na Panginoon, patawarin mo ang bawat sa amin. O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, mahal na Panginoon, O God, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, Lord God. Linisin mo kayo mga puso, Lord. In the name of Jesus, Lord, we pray. In Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, hawakan natin ang ating mga tinapay, mga kapatid. Nagsimbolo po ng laman, katawan ng mahal na Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin nating sabay-sabay. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Nagsimbolo po ng dugo ng mahal na Panginoong Hesus. Naghugas sa ating mga kasalanan. At gayon din naman, hinawakan ang saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. May ng buhay, kanin mo, magbahagi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ito Thank you, dearest Jesus, hallelujah. ang tinapay Thank you, ng dearest Jesus. buhay. Thank you so much, oh God, hallelujah. Kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang ni Kristo na para sa iyo sa krus sa Kalbaryo ay umilis. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, maging bahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugo
upang ikaw ay lumigay. Yan ang ibon ni Kristo na para sa'yo, tungkol sa Kalbaryo ay lumigay. Ito ang tinapay ng buhay. Maraming salamat, Panginoon po. Ito ang pagsalo ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayuan. Yan ang dugong tumingin. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama yang namatay. Ito ang aking ipahayag na magpagaling. Si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magpagaling. Si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik. Si Jesus na buhay, na magbabalik. Si Jesus na buhay. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat na kailan Diyos ay nakalang pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Neil D. Guzman. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, hallelujah, walang duda. Tayo po lahat ay iniibig ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating mga pangailangan, hallelujah, hallelujah, ito po handa lahat na ibigay sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy lang po tayo magpapakumabaha at tayo po ilubong sumampalataya, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon. Tulad nga po natin na pakinggang mga salita natin na pag-aralan, hallelujah, ang ating dakilang Diyos ay puno-puno ng pag-ibig. Hallelujah, ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, ay tunay na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Ating pong isipin ito, hallelujah. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po, hallelujah, patuloy manalangin. Marin na rin ngayon, hallelujah, mayroong mga trials, mayroong mga problema, mayroong karamdaman. Ito po ay gawa ng kaaway ng ating pinakamahal Panginoon. Ano ang layunin? Upang tayo po ay alisin sa presensya ng ating dakilang Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, tulad natin na pag-aralan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, aminin po natin, hallelujah, wala po tayong magawa sa ganang atin. Lagi nating kailangan, anumang oras, hallelujah, lagi nating kailangan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga panalangin, sa ating mga pangailangan,
Tayo po'y lubos na sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. At bago po yan, hallelujah, patuloy po tayong humingi ng abag sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, hallelujah, hindi pinapakinggan ng ating dakilang Diyos ang taong makasalanan. Kaya po tayo lumapit, humingi po tayo ng habag, pakumbaba sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Upang dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan ang pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Narito po ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Lubos na papapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. At ito po aming dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy rin po kami na papakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa inyo po kami ng sumpungan sa iyong mga pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Malay Panginoon, patawad po. Malay Panginoon, patawad po. Dakilang Diyos. Hallelujah. Kabagan niyo po ang bawat isa amin. Sa unang dalangin po ng aming beloved Pastor Lisa Almeida in time prophet, O God. Tulungan niyo po kami maging ganap sa iyong manal na harapan. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, maging karapat dapat handa sa iyong pagbabalik. Dakilang Diyos, sama-sama po namin pinapabot sa iyo. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo ba't sa amin, O God. Ito po ay misamat na lagin sa mga parang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, patuloy po natin ang kinin. Hallelujah. Hallelujah. Ang pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Bilang point of contact po, ipatong po natin ating isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, dalawang kamay, problema, kahirapan, paglupay-pay, panlalamig, mga pag-alinlangan. Dalawang kamay po ating itataas. Hallelujah. Hallelujah. Atin po itong sawayin sa mga parehong pangalan ng ating dakilang Diyos. Upo aming pinakamahal na Panginoon, dakilang Diyos. Narito po kami sa mga pangailangan sa iyo. Sa pangunang panangin po ng aming beloved Pastor Lisa Almeida, mahal na Panginoon, dinggin niyo po aming nilalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Wala po kami magagawa sa galang amin. At bilang anak niyo po, dakilang Diyos, sa makaparang pangalan ni Jesus, with all authority, in the mighty name of Jesus, through the first prayer ng aming mahal Pastor Lisa Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng ori na karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, lahat ng karamdaman. Cast out in Jesus' name. Lahat na demonyo ng karamdaman, be healed in Jesus' name. Problema, kahirapan, panlupay-pay, panalamig, cast out in Jesus' name. Demons of carnality, pride of life with glory. Lahat ng all vices, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, demons cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Thank you so much. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Panginoon sa pamitan natin pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating minamahal mga baguhan, meron po tayong bautismo sa tubig. Pagkatapos po ng ating banal na gawain, hallelujah, para makompleto po, hallelujah, ang kaligtasan na hinahanap ng ating pinakamahal na Panginoon. Muli, tulad na sinabi natin, beloved dream preacher, hindi po magbabago yung reliyon, bagkos, hallelujah, sa gawain ito, ating pong tinatama, ating pong tinitiyak na tama po ang ating relasyon sa ating pinakamahal na Kristo. May bautismo sa tubig, pagkatapos ng ating banal na gawain, ibig sabihin, para lubos, mapatawad iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na sa iyo po yan ang choice. Kung nais mo na ikaw ay gumaling, nais mo na ikaw ay maging tiyak na anak ng Diyos, tanggapin po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na pang-apat. Hallelujah, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito po ay handa ibigay sa atin ang ating pinakamahal Panginoon sa ating pagpatuloy, sa ating pagsusumikap na sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Patuloy po natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We love you from the Lord, but there's Jesus loves you more. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga announcement, hallelujah. At ating maganda na rin po ating beloved adults choir, ating beloved singers sa ating monthly love offering. Meron pa tayong monthly love offering tuwing hallelujah, tuwing Holy Supper po natin. Hallelujah, praise the Lord. At narito po ating beloved elder, Brother Tani Truyo sa ating announcement at sa ating special love offering. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, beloved preacher, Brother Eddie Garfani. Palakpakan natin ang Malapinoon. Praise the Lord. Malakas na palakpak sa Malapinoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga mahal, bago tulma ako sa ating mga announcement, tayo mo ay kukuha minamahal ang special monthly offering. Ito po minamahal ay atin pong ginagawa tuwing katapusan ng buwan. Kaya po minamahal, tayo po magkapag-isa para sa
handog natin sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa inyo pong ibigay minamahal, ito po'y panalangin ng ating beloved brother Julian de la Cruz. Praise the Lord. Ating beloved brother Julian. Ating beloved brother Adyong Permio. Praise the Lord. Amen tayo pamanalangin. Pupunang kila Diyos, mapagpala po namin ang mga pinakamamahal namin mga pagsus. Maraming salamat po sa mga magpapalang patuloy mo pinagkakalam sa bawat isa amin mga Panginoon. Sa lahat ng mga anak mo na patuloy na tatapat, nakikisa, sumusuporta sa malalagawain mga Panginoon. Patuloy mo mga Panginoon, pasaganain mga Panginoon, ibalik mo kalimutan sa mapagpalang ito. Agpalahin mo kami mga Panginoon sa pangalan ng Jesus. Amen. Jesus, ikaw ang aming pag-asa, sa'yo kami magtitiwala. Diyos na pag-asa sa paglingkuran. Ikaw, Diyos ang aming buhay, pagsamba sa'yo'y aalay. Diyos naming mahal, Diyos naming walang hanggan. Dakila ka, Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved adult choir. At minamahal, tayo pinadako na sa ating mga announcements sa mga gawain po minamahal dito sa Pastoral House ng Alas Asin, Maribeles, Bataan. 3 beses po minamahal ang gawain dito sa Maribeles, Bataan. Miyerkules, Biyernes at Linggo ang gawain dito. Araw ng Miyerkules, ito po ating midweek service. Nagsimula po minamahal ang 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, ito po ang ating overnight prayer. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng gabi hanggang 4:00 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito po ang ating general service. Nagsimula po minamahal ang 9:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At sa atin pong radio program na mapapakinggan ng minamahal, ito po is Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio, araw-araw ito minamahal, Lunes hanggang Sabado, 11:00 ng gabi hanggang 12:00 ng ating gabi. At sa ating pong telebisyon na mapapanood,
Ito po ay sa Channel 4 or PTV4 minamahal, araw lamang po ito ng Sabado. Sabado ng gabi, simula po minamahal ang alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa atin pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, alas 10 Bataan minamahal, ito po ay araw-araw din minamahal, Lunes po ito hanggang Sabado, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling minamahal, ang magnais na makipag-usap sa ating beloved ordained preacher, pwede minamahal sa cellphone, pwede rin sa personal na pakikipag-usap. Praise the Lord. At mayroon din po tayong bautismo sa tubig, sa pangalan nating pinakamamahal na Pinoy Jesus, praise the Lord. Sino man sa inyo magnais na magpabautismo sa araw na ito, kayo po'y magpaiwan minamahal pagkatapos po ng gawain, at kayo po'y paliwanagan tungkol po sa pagbautismo. At minamahal yung damit na inyong gamit, ay hindi po mababasa yan sapagkat mayroon pong ipapagamit sa inyong robe. Praise the Lord. Kaya kung ano ang suot nyo sa pagdating dito, tuyo, pag uwi ninyo minamahal, tuyo rin ang inyong masisuot. Praise the Lord. Mayroon din po yung lihans pagkatapos nating gawain. Praise the Lord. At minamahal, lobi ng Malapinoon, unang linggo ng December, ay doon po na i-announce minamahal kung kailan po ang ating Christmas yung gagawin dito minamahal sa ating banal na gawain. Praise the Lord. Kaya po minamahal, patuloy kayong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade para po malaman ninyo ang mga announcement. Praise the Lord. Minamahal, hanggang dito lamang po ang gawain sa araw na ito, at tayo po tumayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ito po'y panalangin ng beloved brother Ryan Cha. Hallelujah. God bless you po, beloved Elder Paritan Itroyo. Mga minamahal, tayo po yung manalangin, malapanoon sa ating mapagpala naming Ama, Diyos, at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, malapang ng sus. Sa unang panalangin na aming ginagalang malapastor, malapanoon. Lapis-lapis po kami nagpapasalamat, malapanoon sa araw na ito. Sa malahati na yung pagpupuri sa iyo, malapanoon, nandyan. Patuloy mo kami sinasamahan, malapanoon, pinapadama, matamis mo presensya, malapanoon. Maraming salamat din malapanoon sa mga mahal naming kapatiran na malapanoon, nagsisilbi naming karagdagang panampalataya sa iyo malapanoon, magigit sa lahat malapanoon sa aming narinig na yung salita malapanoon sa araw to, nagsisilbi namin kalakasan sa paglilingkod sa iyo malapanoon. Malapanoon, maraming salamat din sa mga baguhan na tumanggap sa iyo malapanoon. Malapanoon, dalangin namin hindi po ito ang unang huliin na kanilang pagdalo malapanoon, bagkus ito ang simulahin na kanilang paglilingkod sa iyo malapanoon. At dalangin namin malapanoon sa aming pag-uwi malapanoon, pag-ingatan mo ang aming mahal na kapatiran sa kanilang pag-uwi, layong mo sa mga disya kapahamakan malapanoon, sa mga maglalakbay pa, parating mo sa lahat sa kanilang tahanan malapanoon. Ito po ang aming samot panalangin sa iyo malapanoon, sa tamis sa pangalan Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po lahat mga minamahal. Praise the Lord.